A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Purihin po ang Panginoon sa araw nito. Tayo po ay patuloy na pinagpala po ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakataon na magkasama-sama upang manalangin at magbulay-bulay po ng kanyang mga salita. Nais ko lamang po magbigay ng ilang pong kapahayagan mula po rito sa ikalawang Kronika, Kabanatang 20, magpasimula po sa talatang 14 hanggang talatang 17. O sa 2 Chronicles chapter 20, beginning verse 14 up to verse 17. At ganito po ang sinasabi. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zachariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, son of Mattaniah, a Levite and a descendant of Asaph. As he stood in the assembly, he said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of Gorgi in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position and stand firm and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you." Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Nais ko lamang pong pamagatan ng ating pong simple sharing as God's strategies for victory. God's strategies for victory. Kung babasahin po natin ang mga unang talata po, pasimula po ng mga unang talata po ng ikalawang Kronika, Kabanatang 20, ay makikita natin na nagkaroon po ng coalition ang iba't iba pong army, at sila po ay nagplano na atakihin po si King Jehoshaphat at ang bayan po ng Judah. So this is a coalition of armies that would come against King Jehoshaphat, and the land of Judah, and verses 2 and 4 said it was a strong and vast army, nagtulong-tulong po sila, nagkaisa po sila upang kanilang atakihin ang bayan ng Judah sa pangunguna po ni Haring King Jehoshaphat. And of course, upon when King Jehoshaphat realized the seriousness of the challenge, what he did is he cried out in desperation. Sabi po ng verse 12, we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Sabi ni King Jehoshaphat, we do not know what to do. But the good thing that we could observe in the life of King Jehoshaphat, when he learned that this army, this coalition of army are planning to attack him, the first thing that King Jehoshaphat did is he inquired of the Lord. Siya po ay lumuhod, nanalangin, tinawag niya ang buong bayan upang magkasama-sama po sila sa isa pong pananalangin. At nakita natin, sinasabi po na matalata ng ating binasa, na talagang seryoso ang kakaharaping problema ni King Jehoshaphat at ng buong bayan po ng Juda. Kaya nga ganito po ang kanya pong panalangin, na sinasabi niya, nagtatapat siya sa Diyos sa kanyang panalangin, na sa laki at dami ng mga nagkaisa at na mga army na kanilang kalaban, sabi ni King Jehoshaphat, we do not know what to do, na lumapit siya sa Panginoon at siya po'y naging matapat lamang
no, sa Diyos, sa kanyang panalangin. Sabi niya, hindi namin alam ang aming gagawin. Kapatid, kaibigan, no, sa atin po na sumasubaybay, no, sa programang ito, marahil katulad po tayo ni King Jehoshaphat ay nasa isang kalagayan, no, ng ating pong buhay na tayo po ay humaharap, no, sa marami nating laban o sa maraming hamon, no, na tinitingnan natin na isang seryoso at marahil, no, na tayo dumudulog sa Panginoon at may kasamang pag-amin, no, na sinasabi natin hindi natin alam ang ating pong gagawin. Kaya sa mga istoryang ito na ating pong binasa, no, sa buhay po ni King Jehoshaphat ay magpapakita sa atin, no, kung paano siya pinagtagumpay, no, sa gitna, no, ng seemingly na napaka-imposibleng magtagumpay, no, na lumaban, no, sa mga army, no, ng malalaking kingdom na nagkaisa at siya'y pagtagumpayin. Na ang kanyang ginawa ay lumapit siya ng may katapatan sa Diyos, tinawag niyang lahat na lumuhod at manalangin, at ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin at sila ay kanyang pinagtagumpay. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, Jehoshaphat, no, just stand firm, do not be afraid, no, this is not your battle, no. So as King Jehoshaphat, no, inquired of the Lord, he called for a national prayer, he called the land of Judah, the people of Judah to come before the Lord, no, at magpray, no, at alam natin yung kanilang panalangin, no, bagamat hindi nila alam ang kanilang gagawin, masyado silang natakot, ngunit sa kanilang panalangin, ang Diyos ay kumilos, tumugon sa kanilang panalangin at sila'y binigyan, no, ng isang napakalaking pagtatagumpay. Kapatid, kaibigan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagtagumpay. Alam natin, no, doon pa man sa krus sa Kalbaryo, no, ang kamatayan ng ating Panginoon at kanyang muling pagkabuhay, no, ay pagpapahayag sa atin na tunay na sumampalataya sa kanya na tayong lahat po ay mapagtagumpay. Kaya tayo nga ay ibinibilang ng Diyos bilang mananampalataya, no, sa army ng Diyos, no, na mga mapagtagumpay. Sinasama tayo ng Diyos, no, sa parada po ng pagtatagumpay. At ito ang lagi nating ilalagay sa ating puso, sa ating isip, no, sa anumang laban ng ating buhay, sa anumang pagsubok, no, na ating kinakarap o hamon, no, na ating pong kinalalagyan. Alam natin meron tayong Diyos na natatawagan, Diyos na tumutugon sa ating panalangin, at Diyos na nagpapahayag ng pagtitiyak, no, ng ating pong pagtatagumpay. Ilan lamang pong obserbasyon at masabi nating strategiya, no, ng pagtatagumpay, no, na naranasan ni King Jehoshaphat, no, nang siya'y dumulog at nanalangin at nagtagumpay, no, sa kanyang laban, no, sa napakaraming mga army na nagkaisa upang sila'y atakin. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verses 3, no, to 6 and verses 9 and 12. Sabi po rito, verse 3 to 6, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a task for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in front of the new courtyard. Verse 6, and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand. No one can withstand you. Verse 9, talong po tayo ng verse 9 at verse 12. If calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Verse 12, our God, you will not judge them, for we have no power to face this vast army that attacking us. We do not know what to do, but our eyes on you. So the first strategy is that we could observe, no, in the lives of King Jehoshaphat, no, when they experienced that great victory, is this: Jehoshaphat prayed to God and completely depend on his strength, no. Kumbaga, sabi po nito, he prayed to God and completely depend on
God's strength, no? Ang unang ginawa ni King Jehoshaphat, no, nang malaman niya, no, ang mga armies nito, no, na nagkasama-sama, nagkaroon ng koalisyon, aatakin siya, no, the very moment na malaman ni King Jehoshaphat, ang unang-unang pumasok sa puso at isip ni Jehoshaphat ay lumapit, dumulog, no, sa ating pong Diyos, no. He prayed, no, he prayed to his God and completely depend, no, on his strength, on God's strength. Sabi nga prayer is the greatest weapon we have, no, as God's children, no. Alam na alam po natin, no, ang pinakamakapangyarihang sandata na ibinigay ang Diyos, no, sa atin na kanyang mga anak ay ang ating pong pananalangin. It is a powerful key that gives us victory against every oppression. And King Jehoshaphat recognized this truth, no, ang tanging magagawa niya sa panahon ng kagipitan, sa panahon, no, ng malaking trouble na kanilang kaharapin ay ang kanyang pananalangin. No, kinikilala ni King Jehoshaphat na ang kanyang panalangin ay higit na mas mainam, no, higit na mas malakas, no, kaysa sa mga weapon nila, no, na ginagamit nila sa labanan. Because this is the very truth, no, that prayer is the greatest weapon we have, no, as God's children. So, mga magulang, mga kapatid, no, marahil tayo ay nasa gitna po ng laban ng buhay. Tayo po ay ngayon ay maharap po, no, sa isang pandemya, no, na nagdudulot ng malaking takot, no, sa buhay, no, ng maraming tao. Pero higit pa man, dapat nating maalala, no, nung panahon na si King Jehoshaphat ay nasa gitna ng matinding pagsubok at problema, no, na kanyang kinakarap. Ang unang ginawa niya ay manalangin sa kanyang Panginoon, sa kanyang Diyos, at ibigay ang malalim na pagtitiwala, no, sa kapangyarihan at kakayanan, no, ng Diyos. Alam natin, ang Diyos natin tinatawagan ay napakamakapangyarihang Diyos na siyang nagsabi, no, na walang imposible sa Kanya. Sabi nga ng Bible, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Nothing indeed is too hard for God to do. No, He hung it the earth upon nothing. In fact, He created this world out of His mere word. That's how powerful our God is. No? At ganito makapangyarihan ng Diyos, no, na dapat nating pagkatiwalaan na sa gitna ng pagsubok at problema na ating kinakaharap, meron tayong Diyos na mapagtagumpay, meron tayong Diyos na makapangyarihan, no, at na masasandigan, no, ang kanyang kalakasan. So therefore, we have to pray to the Lord our God, and at the same time, we have to completely depend on His very strength. No, that's why Jehoshaphat inquired of the Lord. In fact, he called for a national prayer and fasting, no. He called all the people to really come and kneel down before the Lord, no, and depend on His very strength, no. That's why sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verses 3 to 5, no, when King Jehoshaphat called for a prayer, no, the people responded in unison, no. Kumbaga, lahat sila ay nagkaisa, pinag-isa nila kanilang puso, pinag-isa nila kanilang kaisipan, no, sa gitna ng malaking problema na kanilang kakarapin, doon sila dumulog sa Panginoon, no, at nanalangin at kinilala ng Diyos na kanilang pag naglilingkuran ay napakamakapangyarihang Diyos. Kaya sabi ng 2 Chronicles, no, chapter 20, no, verses 6, verse 6, verse 9, and verse 12, sabi na, power and might are in your hand, and no one can withstand you. You will hear us and save us. Our eyes are upon you. So, panalangin na nagpapahayag ng kanilang total dependence, no, sa Diyos, no. Kumbaga, panalangin na may pagtitiwala at pananampalataya ng Diyos, no, ay gagawa ng isang napakalaking himala at tutugon, no, sa kanilang panawagan at sa kanilang mga panalangin. That King Jehoshaphat was really depending completely on God's strength, no. Considering the fact, no, nakita nila kung gaano karami, nalaman nila kung gaano karami, gaano kalakas ang mga army ito na nagsama-sama,
pero alam ni King Jehoshaphat na mas malakas, no, at mas makapangyarihan ang Diyos na kanyang tinatawagan, at kayang silang iligtas at kaya silang bigyan ng pagtatagumpay. Kaya may mga pagkakataon na ang Diyos pinapayagan, no, ang ganitong klase ng sitwasyon ng ating buhay para dalhin tayo, no, sa katotohanan, no, at lalim ng pagkaalam, no, na tayo ay dumepende lamang sa kalakasan ng Diyos, at ang tamang pagtugon, no, sa gitna ng pagsubok nito ay walang iba kundi ang ating pagluhod at ang ating pong pananalangin. Ikalawa po, sabi po ng verses 14 to 17 ng 2 Chronicles chapter 20. No, verse 14, then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jael, son of Mattaniah, a Levite and the descendants of Asaph, as he stood in the assembly. Verse 15, he said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours. No, it's not yours. Verse 16, tomorrow march down against them. They will be climbing up, no, by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance, no, the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, no, and the Lord will be with you. So therefore, second strategies that we could observe, no, in the very victory, no, of King Jehoshaphat, no, in defeating, no, this coalition of vast army, he received a specific instruction for the situation, no. Kaya nga ang sabi ng verses 14 and 15, no, ni Prophet Jahaziel, no, under the anointing of God's Spirit, no, sabi niya gano'n sa verse 14 and 15, do not be afraid, no, or discouraged because of this vast army. Stand firm and see the deliverance, no, the Lord will give you, no. Kaya nga pagdating po ng verses 16 and 17, nakita ng 2 Chronicles chapter 20, no, that the prophet encouraged the people to take up their battle position and to face the enemy without fear. But the Lord gave them that specific instruction that they have to position themselves and do not be afraid, no, for the Lord says, for the deliverance, no, of the Lord will give you, no. They just have to stand on their position. They should not be afraid of this army, because this battle is not for them, but this is battle, no, sabi that this is my battle, saith the Lord. Kaya nga sa bawat sitwasyon po ng ating buhay, sa bawat laban, no, na ating kinakaharap, alam natin, no, tayo ay nagtitiwala, nananalangin at dumepende sa lakas ng Diyos na tayo pagtatagumpayin, at ang ating pagtatagumpay ay katapatan din, no, na tayo sumusunod sa specific instruction ng Diyos, no, sa bawat sitwasyon, no, na meron po tayo. Kailangan marunong po tayong makinig. Kailangan inaalam natin kung ano ang puso ng Diyos, no, na ating pong susundin ng may katapatan, no, sa isang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan. Kaya nga God gave, no, King Jehoshaphat a specific word, no, for that challenge that they face. So as the same on us, no, that God is also giving us a specific word, no, for every challenges, no, we face, no, especially, no, when overwhelming odds are against us, no. At ang specific instruction ng Diyos ay makikita natin at mauunawa natin sa pamamagitan ng pagbubulay natin ng kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng guidance, no. Kaya ang sabi ng Bible, the Word of God is a lamp unto our feet and light unto our paths. No, maunawaan natin ang kalooban, kagustuhan ng Diyos, at tayo, no, na sumusunod, no, sa salita ng Diyos
ay makararanas ng kanyang pagtatagumpay. Dahil ang Diyos na nangako ay hindi liko, dahil ang kanyang pangako ay kanyang sinusubaybayan upang ito'y magkaroon ng ganapan at hindi babalik ang kanyang salita, ang kanyang pangako na hindi nawawalan ng kabuluhan. So therefore, that we can receive God's instruction in a specific situation that we are in by meditating and reading God's word, opening our ear and let us hear what the Lord is telling us, at kapag ating narinig at ating pong tinanggap, dapat meron din po tayong katapatan na ito'y ating susundin, Kaya nga sabi ng Deuteronomy chapter 28, if we will fully or diligently obey His command, and then blessing shall overtake us. Ang pagpapala, pagtatagumpay natin ay nakabatay sa pagsunod natin sa salita ng ating pong Panginoon. At ang panghuli po, ang sabi po ng verse 15, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God." Okay? So therefore, we have to realize that the battle is the Lord. This is not our battle. This is the Lord's battle. Mga magulang, mga kapatid, the surest way to get ourselves into trouble is to insert ourselves into a fight that doesn't concern us. Tiyak na tayo ay mapapatrouble kapag tayo pumasok sa isang laban na hindi naman po natin laban. That's why the Lord said to King Jehoshaphat, "This is not your battle. You have just to stand firm and take your position. Do not be afraid because this is not your battle, but this is my battle." So, mamagulang mga kapatid, ang laban na meron po tayo ay hindi po natin laban. Ito'y laban po ng ating pong Panginoon. So, all we need to do is to shift our focus, from the one who is against us to the one who reign above us. Let us shift our focus instead of looking, and focusing our eyes on our enemy that is against us, but we have to focus more on our Lord God who reign above us. Mas tingnan natin ang ating Panginoon. That's why the Bible says we have to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The more that we look upon our Lord Jesus Christ, the more that we trust our Lord Jesus Christ, doon po yun po ang nagpapalakas sa atin, nagpapataas ng antas ng ating pananampalataya, at ang pananampalatayang yan, ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos upang siya ay gumawa ng himala. Hebrews 11 verse 6 says, "It is impossible to please God without faith." So we have to really trust the Lord. We have to put our complete we have to put our faith in Him, And the Bible says He is pleased to those who really trust Him, completely. Okay? So alam natin, kung ito'y pinahintulutan ng Diyos, na ating pong kaharapin, alam natin ang Diyos din ang magpoprotekta sa atin, ang Diyos din ang magbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa atin. So definitely, the Bible tells us that that God is assuring us of victory in this battle, because this is not our battle, but this is the Lord's battle. So that's why we have to realize, this is the Lord's battle. So all we need to do is to stand firm, let us not be afraid, and let us wait and see the deliverance of the Lord upon us all. Kaya mamagulang mga kapatid, ang salita ng Diyos sa gabay natin tungo sa ating pong pagtatagumpay. Na tayo po'y manalangin. Unang-una nating gawin sa gitna ng matinding pagsubok ng ating buhay ay manalangin at magdepende tayo sa lakas ng Diyos. At at the same time, tanggapin natin, at sundin natin ang mga specific instruction ng Diyos sa ating sitwasyon, at ma-realize natin na ang laban natin kinakaharap ay hindi natin laban, kundi ito'y laban ng Diyos, at ang Diyos ang magbibigay ng pagtatagumpay sa atin. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan, na ating pinaglilingkuran, na ating pong sinasamba ay mapagtagumpay na Diyos,
at tayo na kumikilala sa Kanya ay sinasama niya sa parada ng pagtatagumpay. Kaya kapatid, kaibigan, anong battle ang kinakaharap mo sa mga oras na ito? Ikaw ba ay nakakaroon ng takot sa gitna ng pandemyang ito? Ang Diyos ay sumasama sa atin, hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. At kahit sa gitna ng pandemya, kahit sa gitna ng matinding pagsubok at laban ng ating buhay, kasama natin ang Diyos, at kapag kasama natin ang Diyos, walang sino man ang makalalaban sa atin. Kaya ang sabi ng Bible, even the gates of hell cannot prevail against us, because that we are serving a victorious God, at ang pagtatagumpay ng Diyos ay ipinagkakatiwala at ibinibigay sa atin. All we need to do is to really trust the Lord in this very situation and depend on His very strength. Tayo po ay manalangin at idulog natin sa ating Panginoon sino man sa atin ang nasa gitna ng pagsubok at napakalaking hamon o laban na kanya kinakaharap. Meron tayong Diyos na tutulong sa atin, magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa isang katiyakan na kahit sa gitna, Panginoon, ng matindi naming laban, alam namin kasama ka namin, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Bagkus, Panginoon, ang katotohanan, Ikaw ang nakikipaglaban sa amin dahil katotohanan, Ikaw na aming Diyos na pinaglilingkuran ay mapagtagumpay na Diyos, at ang iyong tagumpay ay ibinibigay at ipinagkakatiwala mo sa amin. Maaaring pinahihintulutan mo, Panginoon, ang mga labang ito na aming kaharapin upang maranasan namin at madama rin namin, Panginoon, ang pagtatagumpay ng aming buhay. Ang saya, galak ng aming pagtatagumpay, hindi sa pamamagitan ng aming lakas, kundi sa pamamagitan po ng inyong habag sa bawat isa sa amin. Lord, sino man po sa aming kalagitnaan na ngayon nakasubaybay, O Diyos, sa word for the season, Lord, anuman ang laban na kailangan nakaharap, anuman pagsubok o maaring ang pandemya ito ay nagdudulot ng takot sa kanilang puso, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, hayaan mo ang iyong mga salita ang magbigay sa kanila ng lakas, magbigay sa kanila ng katotohanan, ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at ang pagtitiwalang yan i-honor mo, O Diyos, at sila iyong pagtatagumpayin. Lord, ipadama mo at ilagay mo sa kanilang puso na sila na nagtitiwala sa iyo ng lubusan, kailanman ay hindi mapapahiya. Pagtagumpayin mo ang iyong mga anak, dakilang Diyos, na higit sila, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain mong lahat na naging bahagi, Panginoon, ng pag-aaral namin ng iyong salita. Lord, kilala mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga panalangin ay bigyan niyo po ng katugunan, dahil kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Sila na may sakit karamdaman ay abutin mo, Panginoon, at padaluin mo ang kagalingan, at dinadeklara namin na sa pamagitan ng iyong mga latay, silang lahat, Panginoon, ay binigyan mo na ng kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At sila, Panginoon, nakapanood, Panginoon, kung sila man ay hindi pa tiyak na kaligtasan, Lord, mangusap sa kanila at huwag mong paitulutan matapos ang programang ito o ang araw na ito na hindi nila nasupungan ng iyong pagliligtas. Ipadama mo ang iyong pagmamahal sa kanila at maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagkilos at paghipo sa kanilang buhay sa pangalan po ng Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at kinikilala at inaakin na po namin ng pagtatagumpay. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo sa pag-iingat ng ating Panginoon at pagkitiwala sa Kanya, at tiyak tayong lahat po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.